Magandang araw mga kabihog! Another day, another vlog na naman tayo, kaya samahan niyo ako sa aking mini vlog for today's video. Bali, pag-usapan natin kung paano ako nakapag-upgrade ng aking trabaho mga kabihog. Kasi kung tutusin, diba marami naman sa ating mga Pilipino ay nag-i-start o nagiging stepping stone ang pagiging housemaid. Kasi hindi naman yan nakakahiya kasi bakit? Marami talaga, pag nandito ka na sa ibang bansa, dito mo makikita na marami pala dito ay mga professional. Pero since kailangan mo makaalis ng bansa, talagang pinapasok yung pagiging housemaid dito, makikita mo mga teacher na sila. Minsan professional nurse na sila dyan sa atin. Meron na rin silang mga sinasabing mga doktor na iba. Pero yung iba talaga, nag-start talaga sila sa pagiging housemaid. Tapos, after nun, sa kanila ina-upgrade yung sarili nila kung sila ay makakalabas naman ng bahay. At yun yung pag-uusapan natin kung paano ko nagawa at i-upgrade yung sarili ko from housemaid na makalabas ako at naging caregiver or assistant nurse na ako ngayon. Siyempre mga kabihog, una dyan kailangan nyo makisama sa inyong amo. Siyempre, hindi lang naman basta yun. Kasi marami talagang amo na hirap man na makuha yung kanilang loob. Pero tayo namang mga Pilipino, alam mo naman tayo, may mga technique tayo kung paano natin mapapahubag o yung mapapalambot ang ating puso ng ating mga amo. Kaya ayun, yun yung unang gagawin dapat doon. Makisama kang maayos sa kanila. Ako kasi ang naging copycat ako. Kung ano yung gusto nila, kopyahin ko para wala akong masyadong problema. Kasi nung dumating ako dito, siyempre talaga hindi ako marunong magsalita ng lingwahan nila. Marunong man ako ng basic na English kung sa atin. Pero yung mga kasama ko, more on kasi makikisama ka sa mga kasama mo. Siyempre, para hindi kayo maglaglagan o yung tinatawag na yung sipsipan ba? Kasi yun ang mahirap doon. Pag hindi ka marunong sa kanilang makisama, matatanggal ka kasi nasaksihan ko talaga doon sa amo ko. Ang dami nilang tinanggal na tulong. Minsan 2 days, 3 days, 1 day, inaalis na nila. Sa 2 years ko doon siguro nasa 10 ang kanilang na-hired pero natanggal mula nung sa akin. Kaya yun ang key doon, ganun makikisama ka hanggang sa matapos mo yung iyong kontrata. Tapos, syempre, kausapin mo yung amo mo kung talagang itutuloy mo pa o hindi na ang iyong kontrata doon. Ako talaga nagsabi ako hindi ko na itutuloy kasi nga mas gusto ko sa Pinas. Pero sabi niya, ilalabas na lang daw niya ako. At yun yung naging ko na nung inilabas niya na ako, edi syempre laking pasasalamat ko yun kasi na-release nila ako at may rights na akong magtrabaho sa labas pagka pinakawalan na nila ako. Kumbaga i-release na nila ako, hahanap lang ako ng bagong employer. And then, after nun, naghanap ako kung paano ko may upgrade yung sarili ko kasi nga, ang tagal ko na-stuck. Bali kahit nakapag-aral ako ng kolehiyo, matagal. Kaya ang ginawa ko, nag-aral ako dito ng caregiver. Yun, at saka ako, nung matapos ko yun, hindi ko rin alam saan ako mag-a-apply yun. Basta, naghanap lang ako sa mga website nila kasi doon ako unang nagtingin para legit. At doon nga, nakakuha ako sa true website hanggang sa eto na nga yung aking mga trabaho ngayon. Kaya kayo mga kabihog, kung gusto nyo mag-upgrade, lagi nyo munang isipin kung nasaan kayong trabaho ngayon. Pakisama, magtiis, ayan ang mga kailangan yung key dyan. At saka kailangan yung tapusin yung kontrata nyo. At saka syempre, yung tiwala ng amo nyo makuha nyo. Para wala kayong magiging problema kung sakaling bibigyan niya kayo ng release. At yan ang mga maibibigay kong tips mga kabihog para kayo ay talagang magtagumpay sa inyong mga plano at pangarap balang araw. Kasi ganoon naman tayo mga kabihog. Kailangan nating mag-start sa ibaba, papunta sa taas. Kung gusto nyo naman i-upgrade yung sarili nyo. And dyan, hanggang dito na lang mga kabihog. Salamat sa panonood and don't forget to like, share, and subscribe nyo na rin. Thanks for watching!